Hi guys, this is Chesha Santos and welcome to my vlog here in Hokkaido. Ayan, so today is officially our day 1. So ngayon, nandito pa kami sa hotel that we are staying here. Pangalan ng hotel namin is Smile Hotel Premium here in Sapporo. Ayan. So particularly, nandito tayo sa Susukino area within Sapporo. Ayan. Kung tatanungin niyo ako, where do you want to stay when you go to Hokkaido, syempre, ang pinaka-ideal pa rin is to base here in Sapporo. Ayan. Kasi pwede naman kayong kumuha ng mga day tours, pupunta sa ibang area like Asahikawa, BA, or pwede rin kayong take ng mga trains going to areas like Otaru, na very famous din dito sa Hokkaido. Ayan. In terms of where in Sapporo exactly, first is syempre, pinaka-convenient is the Sapporo Station. Kasi yung Sapporo Station, nandyan yung JR train that connects you with yung airport dito, which is the New Chitose Airport. And yung Otaru rin, so after the Sapporo Station, connected din yun sa Otaru. Second naman is Odori Park. So magkakalapit lang yan actually. So walking distance lang from Sapporo Station to Odori Park. Sa Odori Park naman, nandun yung maraming mga department stores like Parco, Mitsukoshi, and pag winter naman kayo pupunta and pupunta kayo particularly sa Winter Festival, maganda rin mag-stay sa Odori Park kasi nandun na mismo yung Winter Festival event. Ayan. So, pangatlo is dito naman sa Susukino where we are staying right now. Ang kagandahan naman dito is yung Susukino is the entertainment district. Kahit gabi, marami pa ring open ng mga food, bars, and restaurants na very accessible talaga. So, tsaka hindi naman siya ganun kalayo when it comes to may mga train stations dito na well-connected sa Sapporo Station. Ayan. So, for today, medyo pagod pa tayo from our trip yesterday. So, hindi na tayo nakapag-video from the airport. Kasi we took the direct flight na Cebu Pacific. Actually, napakahaba nung flight na to compared to, syempre, kung Manila to Narita, mga 3.5 hours. Ito, around 5 hours yung buong trip. So, medyo napagod na rin kami kahapon. Hindi ko na rin napakita yun. So, for the day, magsa-start ngayon tayo sa day 1 officially. So, Sapporo tour lang tayo. Ayan. So, before we start out, actually, medyo late na. Medyo 12 o'clock na talaga kaming aalis ngayon dahil nga pagod na. Pero we'll start the day dito muna sa area ng Susukino. We'll grab some food and coffee first and then later pupunta naman tayo sa Sapporo Beer Garden. Ayan, so samahan nyo kami. Ayan, so lalabas na tayo ngayon sa hotel na medyo na late tayo. 12 o'clock na ngayon, medyo tirik pa yung araw ngayon. Pero unahin muna natin is yung sikat nila dito na cheese tart. Basta anything na dairy product, sikat dito sa Hokkaido, pati mga soft serve nila. Ayan. So, kasama natin today is, ayan, sino ba yung kasama natin today? Ayan. Say hi. Ayan. So, isa sa mga BFF nating si Lovelia. Ayan. So, magna-navigate today. Ayan. Sige, sana hindi tayo mawala. Ayan, so simulan na natin. Ayan, medyo lakad lang tayo papunta doon and magkain muna tayo. Ayan, sige. Ayan, so yan, ito yung area namin ngayon na may mga local resto dito, mga yakitori shop, mga inuman. So ngayon lalakarin lang muna namin yung first stop natin, which is the Kinotoya Bake Shop. Ayan, ito na yung parang masasabi kong area ng Tanokikoji na napakaraming mga shops. Napakasikat na chain dito, yung Yakiniku Light. And as usual, meron din ditong pachinko shop. Ayan, yan yung parang sugal nila dito. Meron din sila ditong parang takoyaki bar na parang inuman din. And of course, nandito na yung mga drug and cosmetic store.
Ito, particularly yung Sundrag, isa to sa, alam ko, pinakamura dito sa Japan. Yan, titingnan natin yan in the coming days. Pag bibilin tayo pasalubong. Ayan. And of course, dito naman, ayan, so Seiko Mart. Sa mga nakapunta na sa ibang part ng Japan, wala niyan. Kasi yung Seiko Mart particularly is local dito yan sa Hokkaido region. Ayan, so, ayan, dito rin sa Tano Kikoji, yung ABC Mart nila. Ayan, sa mga bilihan ng shoes. Ito naman yung Matsumoto Kiyoshi, isa ring chain ng drugstore na nagbebenta ng mga cosmetics. Actually, marami na rin silang mga pasalubong dyan. Ayan. So, actually, nandito na rin talaga halos lahat. Ito, yung Second Street. Sikat naman yan for mga second-hand shop, mga damit, mga vintage clothes, even actually mga luxury bags, meron din sila dyan. Tapos nandito rin, ayan, ito rin yung isa sa mga second-hand shop na mga luxury brands, Okura. Meron din ditong Mega Donkey. So ayan, Don Quixote, pupunta din tayo dyan sa ating last day for pasalubong shopping. Ayan, nandito tayo ngayon sa underground shopping mall nila. At nandito na tayo sa ating first stop. Ayan, Kinotoya Bake. Ayan, so ito yung cheese tarts nila. Ayan, so bali, ang isang box is 1,450, 6 pieces, 250 yen. And ito naman yung apple tart nila na magkano to? 1,600, 4 pieces na may box na, and 1 piece for 400. Ayan. Pero ngayon, bibiling ko muna is ito. Yung kanilang sikat na soft serve. Ayan. So, try natin to. This is for 450 yen. Tikman natin, masarap. Grabe. Very creamy siya. Hindi siya sweet, actually. Pero, sobrang creamy. Sarap siya. Sobrang bagay na bagay sa ganitong panahon. Ayan, ayan. So, must try ito, ha. So, kung gusto niyo siya matry, meron dito sa may Tano Kikoji Street. Dito sa may basement shopping mall nila. And hanapin nyo lang, i-google map nyo lang. Ayan. Ayan. Tapos na kami sa Kinotoya Bake. So, nag-ice cream lang kami. Yung sikat na soft serve dito sa Hokkaido. Next stop naman namin is isang local coffee shop dito sa Sapporo. Ayan. So, ang pangalan niya is Barre Start Coffee. So, from yung sa Kinotoya, actually 3-minute walk lang siya. Same area rin, dito rin sa may Tano Kikoji Shotengai. Ayan. So, ayan, papakita ko sa iyo kung saan. Ayan. So, lalakad lang din kami. And I think dito lang din siya sa kabilang corner. Yung Barre Start Coffee. Ayan. So, makita niyo napakalinis. Tsaka maganda yung weather ngayon. I think nasa 22 degrees lang to. Today, mahangin. So, highly suggest din na pwede kayo pumunta dito sa Sapporo during June time. Guys, dito na tayo sa Barre Start Coffee, isang local coffee shop dito sa Hokkaido. Actually, it's very small cafe lang siya. Ayan, tingnan nyo. Ayan, ganyan lang siya. One staff lang. And pick-me-up coffee lang. So, dito lang kami sa maliit na dining area nila. So, try natin. Maganda naman dito. Pwede kang pumili or mako-customize mo yung milk. Meron silang 3 types of milk. Yung pinili namin yung Hokkaido milk. And meron din silang 2 type of coffee. So, pinili natin yung mas strong. Ayan. So, tingnan natin. Ito yung tsura niya. Ayan. Ayan. Sige, so try natin.
Sarap ng coffee. Sobrang tapang. And sobrang balance naman siya dun sa richness ng milk na Hokkaido milk. So, perfect to start your day. Kaya kung nagsistay kayo dito sa Odori Park or Susukino area, try nyo rin yung Google Map. Actually, malapit lang siya. Siguro from our hotel dun sa Susukino, mga 10-minute walk lang siya. And very pleasant naman yung weather ngayon. So, I think worth na sadyain nyo yung coffee na to. Especially to start your day. Ayan. So, kape muna tayo, guys. Done na kami sa Baristard Coffee. Ngayon naman, pupuntahan naman natin yung isang spot dito sa Sapporo, yung Sapporo Beer Garden Museum. Yan. So actually hindi naman na siya factory, pero meron dong mga exhibition kung mga ano yung history ng Sapporo beer na brand, and meron din dong kakainan natin for lunch. Yan. So, di ba galing tayo dito sa Tano Kikoji area? Maglalakad na lang tayo ng konti papunta sa Odori Park, na nandun yung bus papuntang Sapporo Beer Garden Museum. So hanapin muna namin kung saan yung sakayan. Sige, balikan ka namin. Ayan, nandito na tayo sa Odori Park. Ayan, so sabi ko nga, very walking distance lang siya from our hotel Susukino. Ngayon, so hanapin lang namin saan yung bus stop papuntang Sapporo Beer Garden. Ayan. So actually napakaganda niya ngayon. Spring, summer time. Ibang vibe siya compared nung winter festival. Ayan. Pakita ko sa inyo. So ito yung sikat din na spot sa kanila, ang Sapporo TV Tower. Ayan. So may viewing area rin yan. Tingnan nyo, napakaganda nung ayan, may mga flowers na this time dito sa Sapporo Odori Park. So napakadaming tao ngayon actually Friday lang ngayon, pero napakadaming tao. Meron din ditong mga shops dito sa gilid. Ayan. Ayan. So ayun, hanapin muna namin yung aming bus stop papuntang Sapporo Beer Garden. Bago tayo sumakay muna ng bus, picture muna tayo dito sa Sapporo TV Tower. Actually napakaganda dito sa Odori Park. Lalo ngayong spring, ibang-ibang vibe siya talaga compared pag winter. Dito tayo, guys. So, look, oh. At ito yung TV tower sa likod ko. Yan, oh. Yan. So sikat din yan na picture spot. Ayan. So ayan, makita nyo dito merong Sapporo. Dito yan, yung logo ng Sapporo. So usually nandito yung mga tao at para mapicturean to. Ayan, picture muna tayo. Ayan, dito lang kami sa may Odori Park waiting for bus 88 papuntang Sapporo Garden Museum. I think parang tourist bus din to na meron siyang dumadaan dito every 30 minutes. Ayan. So nandito siya. Ayan. So nandito yung TV tower. Tapos nandito lang yung bus stop niya. Ayan. So tayin muna namin dito. Punta tayo sa Sapporo Beer Garden. Actually, sinakyan nating bus 88 from Odori Park. Dito na yung last stop niya. So, very convenient. So, actually, mga 30 minutes lang. Ayan. Medyo minalasay today. Kasi, ayan, papakita ko na lang sa inyo. Ayan. So, under construction ang facade ng Sapporo Beer Garden. Ayan. Sayang kasi actually maganda yung architecture niya na gawa sa red brick. Ayan. Ito lang yung pwede niyong picturean. Mga barrel na with Japanese characters. Ayun, malas. Maybe next time balik tayo ng Sapporo. Ayan. Pero yung surroundings niya, makita mo naman na ayan, very usual na park. Very green, lush. At doon yung parang bus stop na pauwi. Pabalik naman to. So, gagawin na lang namin since hindi namin makuha yung picture sa labas. Papasok na lang kami dito sa Sapporo Beer Museum. Ayan. So actually dalawa siya. Meron din Sapporo Beer Garden. So mamaya doon tayo magla-lunch or late lunch na. Yung
Sapporo Beer Museum and Reception. Ayan. So makikita mo na ayan, covered lahat ng facade na under renovation. Ayan, pasok muna tayo. Medyo mainit sa labas. Ayan. So, di ko lang sure kung marinig niyo yung construction pero may mga nagko-construct. Ayan. So dito medyo air condition. So ang ganda ng acoustics. So ayan. So far for free naman to. Pero I think you can avail for a premium tour kung gusto mo na guided. Ayan. Pero 1,000 yen lang naman for adult and 500 for student. Sa mga high school student dito. Ito. Ayan. Ano ka? 2,000 ka. 2,000 yen ka. Mas mahal pa. Ayan. So, tour. Pasok muna tayo sa entrance. Ayan. So, tingnan natin. Today's premium tour is ayan, is full. Ayan. So, for the free tour, sabi nila sa third floor. So, close yung hagdan nila and mag-elevator na lang tayo. Ayan. So, since hindi natin na-avail, puno na yung premium tour, dito na tayo sa free tour na nagsa-start sa third floor. Kaya pala siya dito kasi pababa siya. Ayan. Papakita sa'yo yung kung saan pina-ferment yung beer. Grabe, napakalaki. And I think kung beer to, gawa to siguro sa copper. Ayan. So, ganyan siya. Oh. Laki. Pababa siya. Wow. Pero syempre, yung production, wala na dito. Pero, kumbaga, ginawa na nila to for mga tourists. Kasi, ayan, kung makikita niyo yung architecture nila, medyo western talaga. Mga, I think siguro tinayo ito ng mga 1900s. Ayan. Kaya ito yung influence sa architecture. And sikat din yung Hokkaido or Sapporo sa mga stained glasses. Ayan. So, makikita nyo, pababa lang siya. Na ganyan. Ayan. Tapos ito, sa second floor, meron lang mga exhibition. Ayan. About sa history ng Sapporo beer. Ayan. Papakita ko sa inyo kung gaano ito kalaki. Para siyang 2 floors. Ayan, no? Ayan. Nandito na naman tayo sa gift shop. Meron naman po tayong nabudol sa gift shop. Ayan. First stop pa lang, ang dami nang nabili. So, actually, hindi lang naman limited sa... Meron ding mga Royce products. Meron ding mga... Actually, meron mga specialty Hokkaido products dito. Like, ito, mga watermelon flavored. Ito, Calbee rin to. Na-try ko na to. Masarap, guys. Ito, yung isang mga baked goods din dito. Ishiya. Ayan. So, meron din silang mga shirts. Ayan. Ayan. So, maganda naman. Pero, hindi lang kasya sa atin. Kaya hindi tayo makakabili. Ayan. So, actually, medyo mahal din siya. Nasa 3,400 yen. Yung mga shirts nila. Merong 3,300 yen. So, dyan nagsa-start yung presyo. And of course, parang meron sila dito mga special na Sapporo beer na iba-ibang type. So, bukod sa mga t-shirt, meron din sila ditong parang mga beer
glass. Ayan. Na may mga Sapporo brand. So, itong number 8. Ayan. So, 750 yen lang siya. So, doon lang nag-range. Ito medyo mahal siya. Itong unglazed cup, nasa 2,000. Meron din silang mga, ayan, mga cup holder, pen, keychain, mga sticker. Ayan guys. So dito lang sa may reception area. Ayan. So bago kami lumabas, nandito yung stamp section nila. Ayan. So kung meron kayong gusto nyo, ayan, gusto ko rin yan, ng commemorative stamp. Ayan, pwede nyo gawin dito. Na tayo sa Sapporo Beer Museum. So ngayon naman, tatry natin yung famous sa Hokkaido, which is their Genghis Khan. Ayan. So actually, basically yakiniku naman din talaga siya. Pero ang unique sa kanya siguro is, sikat dito ang lamb. Ayan. So bukod sa ibang meat, meron ding lamb. Saka mamaya makikita nyo yung mismong grill niya. Kaya tinawag na Genghis Khan. Kasi mukha siya yung shield ng warrior na si Genghis Khan. Ayan. So, tatry natin ngayon. Pero before kayo pumunta dito, ayan, so dito tayo sa Kaitan Kyushu. Kailangan meron muna kayong kunin na reservation. Sleep dun sa may Beer Museum. Ayan. Sa Sapporo Beer Garden for their Genghis Khan. So ito yung menu nila. Ayan. So makita nyo, pwede ka mag-order ng yan, mga beer. Iba-iba yan. So ito sabi nila, limited to Sapporo Beer Garden. Sapporo 5-star. Ayan. Saka dito naman, mas all you can eat sila. So ito yung kukunin namin package. So basic lang siya na 3,800. So may lamb, chicken, tsaka beef na for 120 minutes na. Pero kung gusto niyo ng mas premium, meron din sila dito na 4,500. So mas marami na siyang, may side dishes na siya. Meron na siya mga lamb courses. And ito, yung pinakamahal nila, 7,500. Pero may lamb chop na rin. So medyo premium na to. So for us, doon lang kami sa basic para lang matry namin ang lamb na very famous dito sa Hokkaido. Na-set up nyo na, nakapili na kayo ng package. Bale, pwedeng mag-order na lang kayo ng all you can eat dito sa iPad nila. Ayan. So makikita mo, nandito na rin yung mga klase ng meat na available. So kami, mas more on lamb yung pinili namin. Kasi yun yung delicacy. And then, meron ding mga vegetables that you can order. Ayan. So ayun na yung grill. Ayun na yung order namin. Pork, chicken, lamb, Ayan, and pwede mixed vegetables sila. So ako, order rin ako nito para matry natin. Ayan. So try muna natin yung beer nila. Sarap siya. Kasi kumbaga draft beer siya. Kung i-compare ko siya, siguro mga nasa very light beer siya. Parang siguro parang San Miguel Super Dry. Masarap siya. Very cold din. Cheers! Ayan guys, tapos na kami sa Sapporo Beer Garden. So dito kumain kami ng unlimited na Genghis Khan. Ayan, so makita niyo naman yung staple nila dito na grilled na lamb. So sobrang highly recommended for me, especially kung pupunta ka naman dito sa Sapporo Beer Museum. Ayan. So very 30 minutes lang siguro from Susukino area or Odori Park. So very well recommended. Ayan, so kung babalik na kayo sa city, bale sasakay lang kayo dito ng bus. Ayan. So dyan yung bus station. So ang sasakyan natin is bus number
88 din. Ayan. So, dito yung bus 88. Ayan. So, pag nakita kayong ng bus 188, huwag kayong sasakay doon kasi ayan. So, actually, ito yung bus na papuntang airport. So, palayo siya. So, yung bus 88 lang sakyan nyo kung babalik kayo ng Sapporo Station or kung babalik din kayo Odori Park or Susukino area. Ayan guys. So, en route na kami pabalik ng hotel. So, dito kami binaba sa may Odori Park area and ayan, Sapporo TV Tower. Ayan. So, actually, ano na lang kami, pang 5-minute walk na lang papunta sa hotel. Pero gusto ko lang na mapakita to na within the city may ganito sila na parang stream. So actually parang similar siya to yung Changgyecheong stream sa Seoul, right? Pero ito medyo mini version na talagang tambayan ng mga locals. Ayan, papakita ko ngayon. Ayan. Ayan guys. Diba? Meron silang ganito sa city nila. Ayan. So dito na lang kami maglalakad. Nakapahinga na kami ngayon sa hotel room namin. So medyo nagpagabi muna kami. And ngayon naghahanap kami ng dinner area and mamaya bibili ng mga supply sa Konbini. Ayan. So ngayon walking kami dito sa main area ng Susukino. Ayan. So makikita nyo yan. Sobrang mailaw. Ayan. So yan, nandyan na yung sikat na photo spot na Nika. Ayan. Kaya dito namin gusto magstay sa Susukino area. Ayan. Makikita nyo napakabuhay na buhay pa rin kahit 8 PM na. Maraming mga restaurants. Ito parang Chinese-Japanese restaurant. Mga gyoza. Ayan. Mga chahan or fried rice. So yan, syempre being an entertainment district, meron din dito ng sikat na karaoke Japanese chain na Big Echo. Yan, dito rin yan sa may Susukino area. Yan. Across the road meron ding McDonald's. So nakita nyo malapit na tayo sa sikat na photo spot na Nika. Yan, meron din dito na Koko Ichibanya. Yung parang sikat na intersection dito sa may Susukino area. Ito na yung sikat na photo spot. Loko, ganda niya sa gabi. Pupunta kami dito sa katabi niya na Kokono Susukino. Ayan. Yan, building na yan. Actually, papakita ko sa inyo kung saan yung magandang photo spot dito sa loob ng mall na to, nakatabi ng Nika sign. So bukod dito sa Nika na sign, makikita mo rin yung ayan, yung Asahi na sign. Ayan, sobrang maganda dito sa gabi. Ayan, so kami naman mag-picture dito mamaya.
Yan. So medyo may pila lang. Medyo pumipila lang pero yan. Kung gusto mo ng magandang shot dito sa photo spot na to na Nika, punta ka dito sa Kokono, sa Sokina Mall.